Ayon, what's up mga katunay? Siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, palala na ng palala yung mga nangyayari talaga sa atin ngayon, pero mas malala yung mga nangyayari ngayon doon sa ibang bansa, 'di ba? Sa Indonesia, sa Nepal, 'di ba? Etc. etc. Grabe yung mga napapanood ko. Sobrang parang mga brutal yung mga nangyayari. Parang sabihin natin na parang no mercy naman masyado. Hindi natin mapipigilan ang kanilang galit. Siyempre, kumbaga, sobra ang ginawang pang-aabuso sa kanila ng mga corruptables doon sa bansa nila. No, kaya hindi rin natin sila masisisi kahit papaano kung bakit nagiging ganun sila. Pero syempre, hindi pa rin maganda yun kung tutuusin. Syempre, sa mata ng Diyos, di ba, mayroon tayong 10 Commandments na bawal pumatay. Parang ganun. Bawal yun. No, isa sa pinagbabawal. Sana, ano na lang, nagkaisa na lang sila para pababain yun, di ba? Pero, di ba, yung mapayapang, pero parang mahirap kasi talaga no? Kapag talagang yung galit talaga Siguro talagang sobra na yung ginawa. Parang dito sa atin sa Pilipinas. Pero dito naman sa atin sa Pilipinas siguro, no? Hindi naman siguro mangyayari yung ganun. Dahil alam naman natin, ang mga Pinoy, may puso talaga yan. At saka sinasabi ko nga, is pasensyoso ang mga Pilipino. Mahaba ang pasensya niyan. Pero, syempre, huwag niyong sasagarin. Diba? Kung tutusin, huwag niyong sasagarin. Baka mamaya maging abusado kayo. Sagarin nyo ng sagarin. Gaya ng mga nangyayari ngayon. Syempre, meron tayong ipapakita. Hindi ako masyadong naniniwala sa hula. Diba? Pero, hindi naman masama. Diba? Kumbaga, ang hula kasi parang warning yan Kumbaga, parang meron na tayong warning. Syempre, ang nakakaalam pa rin talaga na magiging future natin, kung ano yung magiging tadhana natin. Syempre, ang taas talaga. Ang Diyos talagang nakakaalam niyan. Pero syempre, yung iba is naniniwala sa ganito. Pero, pwede rin na kahit papaano is maging warning ito sa atin. No? May maitulong din kahit papaano. Pero etong hula na ito, no, talagang nakakatakot kung iisipin. No, kasi nga alam natin nagkakagulo na sa ibang bansa Tapos pati ba naman tayo is makikisali pa. 'Di ba? Oh, 'di ba? Kahit paano sana wag mangyari yung ganun. Na yung gulong 'yun, 'di ba? Syempre kawawa din naman yung yung mga inosente sa atin, yung mga kabataan, 'di ba? Syempre hindi baka pag nagkagulo ng ganyan, magsuspindido ang klase, maapektuhan ng mga pag-aaral. Is kayong mga kurap kayo. Mas maganda na lang is magbitaw na lang kayo sa pwesto nyo. No, kumbaga kung may kahihiyang kayo sa mga sarili nyo, or ibalik nyo na lang kung ano yung sinasabing porsyentong ibinigay sa inyo. Kung tutusin, di naman masamang umamin ng pagkakamali. Kung talagang nagkamali kayo, di aminin nyo na lang. Tapos ibalik nyo na lang. Kasi kung ikaw aamin ka, hindi mo naman ibabalik, makukulong ka talaga. O, yung iba naman, tumatanggi, di ba? Kasi wala namang magnanakaw na umamin na sarili niyang Kumbaga, ito pala, walang kriminal na umamin sa sarili niyang krimen. Diba? May ganun. Eto syempre kilala nyo to mga katunay. Etong pag-uusapan natin ngayon. Eto yung talagang sikat na sikat to. Sikat na sikat sa buong Pilipinas ito. Si Rudy Baldwin. Alam naman natin is isa to sa magaling na talagang manghuhula na sinasabi nga nila yung ibang hula talaga ni Rudy Baldwin is umaano talaga, dumidikit talaga, no? Nangyayari. So eto, basahin natin dito mga katunay Lagyan natin ng tugtog na medyo kakilakilabot na background. Para maganda, di ba? Kasi ganun naglalagay. Eto, basahin natin. Eto sa Facebook page ni Rudy Baldwin, doon natin nakita to. At syempre, gusto rin ni Rudy Baldwin na ma-share to sa lahat. Eto, Rudy Baldwin, September 12, 2025, Luzon, Visayas at Mindanao.
ito ay mangyayari hindi lang isang beses o 5 beses mangyari. Ito ng maraming beses, mangyayari ng maraming beses. Ako ay isang visionary at kung anuman pinakita ng Diyos sa vision ko ay yan lamang ang aking masasabi. Dahil Diyos pa din ang mas may alam sa lahat at nagpapasalamat ako sa Diyos na pinakita niya ang mga negatibong pangyayari upang makapag-ingat tayong lahat. Tama naman, Diyos na nga nakakaalam ng lahat-lahat. Kahit hindi man bumaba siya sa lupa upang iparating sa atin ang mangyayari, ay gumawa siya ng paraan kung paano maiparating sa atin sa pamamagitan ng mga katulad ko. Luzon, Visayas at Mindanao, may mangyayari mass shooting sa iba't ibang lugar. Mga krimen ito na may kinalaman sa armas, pero ang pangyayaring ito ay isang krimen na sinadya o ginusto gawin ng isang tao na gumawa ng krimen. Mangyari ito sa mga araw na hindi inaasahan, na kung saan naging matinding usapin ito sa social media at sa batas, dahil hindi lang isang tao ang gumawa nito, kundi iba't ibang tao sa magkaibang lugar na iisa lang ang pakay. May nakita pa akong krimen na gamit ang armas na sa palengke ito nila ginawa. Aba, hindi lang isang lugar. Ang mga taong ito ay wala silang pakialam kung sila ay mahuli o patayin. Naging matinding usapin ito at nagbigay ng pangamba sa mga taong bayan. Kailangan ko ito i-post. Ayan, humihingi siya ng na kailangan niya i-post dahil ayoko may mga taong mapahamak. Maging alerto lamang ang lahat. Huwag basta magpakampante at huwag mataranta pag kayo nasa ganitong sitwasyon upang makapag-isip kayo ng tamang gawin at paraan para makaligtas kung anuman mga nangyari sa shooting sa ibang bansa. Ayun, shooting sa ibang bansa, yung mga nangyayari ngayon ay mangyari sa atin. Ayan. Dahil yan pinakita sa akin ng Diyos. At kailangan ko i-post ito dahil ayaw ko may mapahamak. Masyadong maraming lugar na magkakaroon ng krimen na gamit ang armas. Isang violent crime. Violent crime ito dahil basta na lang namaril na walang awa. Imposible ito paniwalaan at nasa inyo kung paniniwalaan ninyo ang pinakita sa akin. Basta ang importante, mag-ingat ang lahat at lagi lamang magdasal palagi. Dahil sadyang may Diyos tayong tunay, karamihan dito ay umatake na kung saan ang lugar ay aktibo sa maraming tao. Nako, aktibo sa maraming tao. So ibig sabihin nito parang rally, yung may mga nagkakaisa talaga, dun mangyayari yung gulo. Kahit simbahan ay hindi nila sinasanto. Sasakyang pangpasahero, malupa man o himpapawid, huwag po kayo matakot sa vision ko. Matakot kayo na mangyari na lang ito, na wala man lang kayong babala. Maging mahigpit dapat ang bawat isa. Ulitin ko, mangyari ito ng ilang beses sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pagsalakay na nasa plano nila, ngunit wala silang pakialam kung mamatay o makulong ang mga salarin. Maging ay ingat lamang, lalo na sa public place, dahil dyan po mangyayari kadalasan ng iba naman basta na lang pinasok sa tahanan at gumawa ng krimen. Kaya huwag po kayo pakampanti, lagi mag-ingat. Ulitin ko po sa inyo na nasa inyo kung paniniwalaan ninyo ang aking mga pinakita sa vision ko. Di ko po kayo mapipilit kung ayaw nyo, kung ayaw man ninyo. Ayan, bubulol-bulo. Ayan, grabe. Ayan yung pinakita sa atin dito sa vision ni Rudy Baldwin, na parang may mangyayaring ganun. Yung tinutukoy niya parang sa mga public places, parang yun diba? Yung sa mga, yan, parang rally. Diba? Pero ayaw naman nating isipin na pwedeng mangyari to. Sana hula lang yan, sana ganito lang, na hindi mangyari sa atin dahil talagang mahirap talaga yan pag pinasok. Sobrang gulo talaga. Siyempre, talagang ang mga tao, kahit sabihin natin na ang Pinoy ay napaka-hospitality, no? Talagang may mabuti silang na kahit paano mahaba ang pasensya, nasasagad din yan. Kasi kung sa ibang bansa nga 'di ba? Nangyari.
O, di ba may nakita tayo dito sa lugar ng mga Diskaya, yung ano nila, bahay nila o opisina ba nila yon? Di ba pinagbababato, pinagsisisira, di ba? Ano pa lang yun, kokonti pa lang yun. Eh lalo na kaya kung marami. Di ba? Siyempre, mahirap din naman na may marami talagang masaktan at masasawi kapag nangyari yan. Di ba? Talagang yung galit natin, talagang hindi talaga mapipigilan dahil siyempre, lalong-lalo na, tayo ang niloko. Taong bayan ang niloko. Lahat tayo inagrabyado. Ginawa nila tayong tanga. Tayo naghihirap tayo ng mga panahon ng baha. Pero sila, haya-haya mga buhay nila. Nagpapayaman lang, nagkakasino lang, 'di ba? At sila meron silang bulto-bultong pera na naitatago samantalang tayo naubos, 'di ba? Tayo nanghihingi tayo ng parang limos, 'di ba? Ayuda nung bahaan. Kahit baha, nakapila tayo, tapos umuulan din para makahingi tayo ng konting pagkain, konting tulong na galing sa gobyerno. Samantalang sila, nagpapasarap sa buhay. Kung inasikaso nila yung flood control na yan, yung project na yan, hindi natin sana aabutin. Kaso mas inisip nila yung sarili nilang kapakanan kaysa taong bayan. Mas inisip nila na magpakapal ng bulsa kaysa taong bayan. Kaya kung dumating man yung punto na magalit yung mga tao, masagad na. Lalo na sa mga nangyayari ngayon na parang pumapabor pa rin. Yung mga nangyayari ngayon doon sa mga taong inaakusahan. Hindi na natin mapipigil ang taong bayan kung ano ang maiisip nila. Kaya sana habang maaga pa, habang hindi pa nakakapag-isip ang taong bayan ng mga Pilipino ng ganon na katulad sa Indonesia, sa Nepal, sana ay lutasin yung problemang yan. At huwag konsentihin kung sino man yung mga binanggit dyan. 'Di ba? Kailangan papanagutin. Hindi yung puro lang tayo hearing ng hearing. Kailangan may managot talaga. No? Kung kaya nyo talaga. Kasi, dami nga sinasabi, naku, hindi nila kayang papanagutin si yung mga binabanggit dyan. Ako nagbabanggit, ha? Doon natin malalaman yan. Doon natin malalaman. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.